So guys, magbabalik tayo para sa Duterte Pilipinas. So panoorin natin si Yorme Isko kung talagang bumiliktad na ba talaga siya or supportado rin niya si BBM. So tara, panoorin natin. Yorme, marami nag-comment ngayon sa social media. Balikan natin ng konti yung politika. Sure. One, medyo bumalimbing na daw kayo dahil dati bumabanat kayo kay Marcos. Ngayon, tila parang pinopromote daw ninyo. Ano masasabi nyo dito sa mga nagsasabi sa inyong bumalimbing na daw po kayo? Oh, yung balimbing, depende yan. May matamis, may maasim. Nakain niyo na ba yun? Yes. Wala akong ganun. Action Democratico ako. At ang tinakbo ko po yung mayor. Noong nagkalaban-laban kami sa pagka-presidente nung araw, may mga bagay na nasabi na. Bagamat yung mga nasabi, ang taong bayan ay nagpasya na. Talo ko, Olats, no? 31 million voted for him. Now, if you really believe in democracy, you recognize 31 million. Ay, ganun lang kasimple. Di tapos na. Tingnan ninyo. Maghanap kayo. Ito, magandang challenge. Doon sa kung sino yung nag-comment. Maghanap kayo ng mga salita. Simula nung naolats ako pagka-presidente. Ang dami ng iskandalo na nangyari. Ano yun? Yung issue ng sibuyas, asukal. Naalala niyo yun? Yung mga unang... Una, asukal asukal, sibuyas, lahat. Anything. Mga ano. Alam mo, 5-5 dinut-dut sa akin sa mikropono. I never made comment. Why? Ginagalang ko yung 31 million na mamamayan bumoto kay President Bongbong Marcos. Siya binoto demokrasya yun tapos na ako. Wala kayo narinig. Mangyari ba, naalala nyo yung kwento sa Maynila, nagsigawan ng tao, boom, malik ka na. So, I listen to, salamat naman. 65% of the people of Manila voted in our favor. Ayun. Mayor na ako. Presidente si Bonget. Mas komportable ako si Misa pagka si Bonget ang tawag namin but with due respect kay President Marcos. Anong ginawa ko? Nakipagtulungan. Para ano? Para ba sa politika ko? Unang-una, wala naman ako ambisyon na. Pangalawa, hindi naman kami magkakontra. Presidente siya, mayor ako. Nataon pa, ito mas masakit. Mayor ako ng Manila. Hindi naman ako mayor ng Quezon City, Pasig, Taguig, o Makati. Ang Manila is very unique because we host the seat of power. Malacanang, nasa Maynila. Anong buting idudulot sa mamamayan ng Maynila? 2 milyon sa gabi, 3 milyon sa araw. Kung ako'y makikipagbardagulan sa presidenteng hindi ko kapartido. Or, may buti bang mapapakinabangan ang mga taga-Maynila kung ang mayor ng Maynila, partido man o hindi, ay nakikipagtulungan sa office of the president. Immaterial of names. Whether, let's just say, for example, in the near future, let's just say si Sara Duterte naging presidente. Yan. Halimbawa lang, let's just ano lang tayo. Total, nagkukwentuhan lang naman tayo rito. Pero gusto nyo ba siyang maging presidente? Naging presidente si Sara. Let's just say, salamat sa Diyos, binoto ulit ako ng mga taga-Maynila as mayor. Hindi kami magkapartido. Remember, presidente ako ng Action Democratico. I have my own party. Makikipagbardagulan ba ako sa kanya? Most likely, hindi rin. Why? Una, binoto siya ng taong bayan. Siya ang binoto ng taong bayan. Igagalang din natin yung boto ng taong bayan. Makikipagtulungan din ako sa presidente in that future. Or let's just say, another person, para hindi na tayo, yung two warring group lang. Let's just say,
napagpasyahan ni Secretary John Vic na tumakbong presidente. Yan. Naging presidente siya. Hindi mangyayari yun. Hindi, pero puntuhan na lang. Usapan lang. Di mangyari ba, makikipagtulungan din ba ako? Yes. Pagpalagay natin si Leni Robredo, naging presidente, tumakbo, naging presidente. Makikipagtulungan ba rin ba? Makikipagtulungan ako. Pero Yorme, Kumbaga, generally, I will do the same. Whoever sit in Malacanang. Because one, I am the host city. Yes. That's the uniqueness of us. Two, we are a struggling city. I cannot lie about it. Lahat ng uri ng tulong, hihingin ko. Maniwala kayo, ipanghimod ko ang taong bayan. Then so be it. Hindi ko ipanghihimod, ipagkakatimawa ang sarili ko. Dahil magagalitan nanay ko, babango sa libingan niya yun. Kasi sinabihan ako ng nanay ko na huwag ako magpapakatimawa. Pero, kung taong bayan ang pag-uusapan, bakit hindi? Why? Tumakbo ako, salamat sa Diyos, sa tao, nanalo, para maglingkod. Hindi para makipag-away. Correct. Yun ang aking obligasyon. Now, I may be wrong about it. Then, if that is wrong, I'd rather be wrong. Addressing 2 million mouth. Especially ngayong crisis na ito. So sa bagay, may point naman talaga si Yorme. So kumbaga, ang pinagtatakalam ng karamihan, ng mga, lalo na yung mga nakadikit sa mga Duterte aligned people, tahimik siya ng mga time na may mga flood control. So yun nga yung sinasabi na mahirap din matigasan dahil alam mong ang lugar mo ay nasa hindi magandang sitwasyon. Alam niyo naman yung nangyari sa Maynila na talagang napakadaming utang, pati sa pangongolekta ng basura medyo sablay. So talagang in crisis talaga yung Manila. So kumbaga it's a big yes para kay Yorme na kailangan niya makipagtulungan alang-alang sa mga constituent niya kaysa bardagulan, lalong-lalo na kung yung ang city niya ay nasa kinakaharap din na hindi magandang sitwasyon. So sa madaling salita, mahirap din talaga ilagay bilang isang politiko kung ang unang-una mong iisipin yung taong bayan o yung nasasakupan mo rather than yung iyong political career. Di ba? So kasi kung gusto mo nang umangat yung political career mo, edi makipagbardagulan ka kasi alam mong maraming sablay yung gobyerno. Pero dahil nga iniisip mo yung constituent mo, kailangan mo na lang lulukin kung ano yung di ba, prinsipyo mo para makipagtulungan alang-alang sa kanila. So win-win solution para sa kanya. Panalo ang taong bayan, yung kanyang mga nasasakupan. At the same time, siyempre, kahit paano, pwede natin sabi na panalo rin siya sa sarili niya dahil wala siyang kaaway o hindi niya naging kaaway yung kung sino man yung admin ngayon. So, para sa Duterte Pilipinas, peace lang tayo.